Attorney, walk us through no, yung difficulty of securing a conviction. Ibig sabihin, establishing guilt beyond reasonable doubt. Kasi nakita na natin to in the likes of Bong Revilla, Jinggoy Estrada, na-detain ng matagal pero eventually nakalusot. Although I don't know whether yung kay Jinggoy Estrada completely malinis na siya ron, di ba? I'm not sure, nakalimutan ko Parang update. meron pa yatang ano eh. Oo, alam May ko, konti meron pa pa yatang yatang complication yun. No? Pero in the case of oo. former Senator Bong Revilla, no? Gaano ba kahirap, no? Miski, hypothetical na lang, no? Kunwari, paano ba, at saka yung mga leksyon na pwede natin mapulot doon sa pagpo-prosecute ng mga malalaking isda diyan sa pork barrel scam na pwede nating ma-apply dito sa sa pagpo-prosecute ng malalaking isda sa flood control scandal. Kumbaga, kasi 'di ba, pinag-uusapan natin dito, yung mga contractors, madali siguro yan. Fairly, mas madaling ma-establish yung guilt nila. Yung mga sinuhulan nila sa DPWH. Pero paano yung mga politiko na nakatanggap ng allocables at kumuha ng limpak-limpak na komisyon doon sa pondo ng bayan? Di ba? Yung mga tumanggap ng suhol, tumanggap ng komisyon, pero personally hindi sila tumanggap, di ba? Kasi nabobo naman ng politiko na yun kung siya mismo yung tatanggap. Siyempre meron niyang mga ka-close, di ba? Kainuman, kasama sa negosyo, kasama sa mga bar, 'di ba? Yung kainuman sa mga Parang meron ka tinutukoy ah. hindi na, 'di ba ganun 'yon pag politiko? Hindi ko hindi wala akong kaalam-alam sa ganyan. Oo. Yung mga nakakainuman ng wine, 'di ba? Sa mga exclusive na mga lugar. Okay. So paano ba ma-establish yun? Gaano kahirap yung pag-establish ng guilt beyond reasonable doubt dun sa mga malalaking isda na yan? Well, unang-una, sa anumang criminal case, at ito, criminal case, Sandigan Bayan, di ba? Malversation, tsaka falsification of public documents. At tinatawag na burden of proof. Ibig sabihin, yung sino dapat magtrabaho para magpresenta ng ebidensya at palabasin na meron talagang maling nangyari dito, prosecution. In fact, walang kailangang gawin yung defense kung palpak yung prosecution. kung simula pa lang, hindi na abot nung mga prosecutor. Ito, special prosecutor to. Office of the Special Prosecutor ang hahawak dahil Sandigan Bayan. Pag hindi nila naabot yung ebidensyang kailangan para ma-establish na lahat ng elemento ng krimen ay naganap, okay, pwede mag-file kagad ng motion to dismiss. Hindi na magpresenta yung ebidensya yung defense kaagad-agad. Demurrer ba yan? Yung ba yung demurrer? Demurrer to evidence. Okay. This motion to dismiss by way of demurrer to evidence ang tawag. Dahil walang kwenta, hindi na kailangan sagutin. Parang sasabihin lang ng depensa sa korte, tingnan po nyo yung mga pinisita nilang ebidensya. Batay pa lang dyan, hindi na patunayan na may krimen eh. So hindi na namin kailangang mag-submit ng kahit na anong ebidensya, dapat i-dismiss nyo agad. Yun ang tinatawag nating burden of evidence. Ngayon, burden of proof. Ngayon, sabihin na nating, paano ma-achieve yun? Ito yung sinasabi mo, yung standard ay proof beyond reasonable doubt. Ang ibig sabihin lang nun, ang term sa ang definition sa law, moral certainty. Ibig sabihin, sigurado ka. Hindi lang yung suspetsa, hindi lang yung medyo haka-haka. Sigurado ka talaga na itong taong to ay nagkasala. At tama yung sinabi mo, dito yung nagiging problema. Alalahanin natin yung naging dating kaso na plunder kay dating Senador Bong Revilla. Ang naging ruling doon, hindi siya may kasalanan, yung lang niya, chief of staff. Diba? Yung kanyang staff, yun daw ang tumanggap ng pera. Kasi yun nga kailangang may ipakita na siya mismo ang either humingi ng pera, tumanggap ng pera, o nag-utos sa ibang tao para gawin yung mga bagay na yung para sa kanya. Diba? Kasi para maging yung kasi pinaka gumagawa ng krimen ang tawag doon principal, diba, sa ilalim ng ating batas. Pero pwede kang maging principal by direct participation, ikaw mismo gumawa. So diba, sa kasong ito, ikaw mismo ang humingi ng suhol, ikaw mismo ang tumanggap ng pera, diba, ganun tipo. Pwede ka rin naman maging principal by inducement. Inutos mo sa ibang tao. At yung, staff mo, gaya nga na binabanggit mo, siyempre, gagawa ka ng distansya mula sa pagitan mo tsaka dun sa nagsusuhol Pero,
pwede, kung mapapatunayan na ginawa yon dahil inutos mo, pwede ka pa rin sumabit. So, ibig sabihin, usually yan, merong dapat magtestigo, either yung tao mismo na inutusan mo, na sasabihin niya, si Senator Bong Revilla po ang nagsabi sa akin ito. Or, meron kang ibang ginawa na papakita na alam mo, kinonsenti mo yung nangyaring yon. Tulad ng may mga pinirmahan ka mga dokumento halimbawa. O kaya may titistigo na nandun ka sa kwarto mismo nung nangyari itong mga bagay na ito at hindi ka naman tumutol. Parang sumasang-ayon ka naman. O nag-attend ka sa isang meeting na pinag-usapan itong mga bagay na ito, etc. So, ganun yung mga usual na titingnan dyan para maipakita na meron ng direktang koneksyon itong ganitong klaseng politiko dyan. At yun nga, hindi madali yun. Kailangan nung maghanap ng either isang witness, testigo, na nandun mismo, nakita ka, kayang sabihin na ito yung involvement mo dyan, or meron ka mga dokumento that prove yung ganon, mga pirma mo, etc. At dito pa, sige. Inis ko ganito, no? Ito, hypothetical, no? Kunwari ako senador, sobrang kulit ko. Pinapalo up ko talaga itong aking proyekto. Humihingi ako ng allocation from the DPWH. Pwede kasi ako yung direktang makipag-usap doon sa DPWH, di ba? Pero ordinarily, syempre, papagawa ko sa tao ko yun. And common knowledge dun sa mga kausap ng tao ko na this guy is acting on my behalf. On and in my behalf. Di ba? Yeah. Kailangan ba ng kasulatan nyo na ito, dinedesignate ko itong kung common knowledge, kunwari na chief of staff ko yan, o kaya parang boy or girl Friday ko yan, lagi kong kasama yan sa mga meeting, di ba? O kunwari in previous engagements, o alam nyo na, basta ito yung kausapin nyo, di ba? Kasi again, hindi naman siguro tanga itong mga mandarambong na ito para talagang magkaroon ng stamp, no? Ng fingerprint na tipong o ito nakatatak sa noo niyan, tao ko yan. May mga lumabas na mga text message sa mga ibang kilala natin di ba? Yun ba yun? Yun nga yung point ko, di ba? Kung may mga paraan para maano. Hindi kasi, eto na. Kunwari, syempre the best option dyan, kumanta yung staff, di ba? Tama. Tinanggap ko yan dahil inututo. Pero syempre, napakahirap na maasahan nun, di ba? Unless magipit ng matindi yan. Pero may workaround doon, di ba? Pero meron pa bang ibang mga pwedeng paraan? O kaya yung circumstantial, medyo mahina yata yun to prove the guilt beyond reasonable doubt. Tama ba? Kung circumstantial lang, dahil sobrang kulit niya. Pwedeng circumstantial evidence kung madaming circumstantial evidence. Halimbawa, yung sinasabi mo nga, let's say may tao ka. Obviously, hindi ka naman magbibigay ng parang power of attorney doon. Diba? Na parang kasulatan na itong tao na to ay kumikilos on behalf of ako. Diba? Wala ka namang, hindi ka namang ganun katanga. Diba? Pero kung mapapatunayan na sa madaming pagkakataon, itong tao na ito siya ang nakikipag-ugnayan sa, sabi natin, DPWH. Hindi lang isang incident. At sa lahat ng incident na yon ay ang sinasabi niya at ang pagkakaintindi ng lahat ng kausap niya ay yung tao to ni Kong at ginawa namin to para kay Kong. At na-confirm namin yan dahil, alam mo ba yon? Tinext ako ni Kong, sabi, okay na yan nag-usap na kayo ni Ronald, di ba? Halimbawa, yun ang pangalan ng tao ko. Okay yan. Ronald talaga yung corruptor, no? Sa dami ng pangalan, no? Hindi, wala wala yun. Wala akong pinapatamaan. Bagman ko yan, si Ronald. Yan, bagman ko si Ronald, etc. O Okay. kaya, nagkita kami sa party, kasama niya. Tapos, sinabi sa akin, ikaw na bahala dito, basta, gano'n. Kung yung totality ng lahat ng mga bagay na yon, kahit na walang kasulatan, kahit na pwede to establish na wala ka na ibang, parang ang hirap naman paniwalaan na sa kabila ng lahat ng mga ito ay sasabihin mong siya lang yan. Kumilos yan. Si Ronald lang. Para kay Ronald lang yan. Hindi para kay Sen. Di ba? Interesting yung choice ng pangalan para sa Bagman, no? Ronald. Random yun. Random talaga, no? Promise. Random. So kunwari, yung Ronald na Bagman,
Yun yung kausap ng taga Yeah. DPWH. Tapos nagkita once, Oo. let's say, yung DPWH point person, nakausap yung principal. Yung pinaglilingkuran ni Oo. Ronald the Bagman. Tapos Oo. sinabi, Sen, okay na no? Nakuha nyo na? Tapos, nakuha ko na. Syempre, hindi naman recorded yung conversation na yun. Pero Oo. pwedeng tumistigo dun yung taga DPWH, Pwedeng di ba? tumistigo si DPWH. Would that Tama. be a Yan strong, yun. would that be a strong evidence? Ako tingin ko that would be acceptable evidence to establish. Pero by itself, baka kulang. Pero kung madaming transaction na ganun na nangyari, ako tingin ko magiging sufficient na yun. Kasi ito yung pinasabi natin kanina eh. Maaaring circumstantial, pero pag there's enough circumstantial evidence, pwedeng ma-establish mo na yung katotohanan. Kasi nga, hindi din naman tanga yung korte. Isipin din naman ng korte, hindi naman to mga to gagawa ng mga power of attorney. Hindi naman to mga to mismong haharap eh. So kailangan nating bigyan ng konting puwang para ma-establish itong ganitong klaseng wrongdoing. So kung madami namang ganyang insidente, madaming indications, nakita sila sa party, may mga text messages na pang ilang-ilan, etc. Minsan, sumama si Sen dun sa etc. Yun. O kaya, itong taong ito mismo, 10 taon na 10 taon na nagtatrabaho doon kay lahat na siya ang maasikaso. Alam mo ba 'yon? Lahat 'yon pwedeng gamitin. Kung ganito, attorney, no? Kunwari, again, yung gamitin natin yung fictional character ni Ronald the Bagman. Si Ronald the Bagman. Oo. Okay. Kunwari si Ronald the Bagman, business partner siya sa iba't ibang mga negosyo ng isang politiko, ng isang senador. Lagi silang nakikita magkasama, wining and dining, mga ribbon cutting, etc. etc. Nagbabiyahe ibang bansa, as in sanggan dikit. At alam within their circles na close yan. Pag meron kang gustong pasabi doon kay politiko, dadaan ka kay Ronald the Bagman. Kay Ronald, not just the Bagman but also political operator. Okay? Kunwari common knowledge. Business partner. Tama. Parang napaka-specific ng example kay Ronald, no? Okay. Tapos, ito yung gusto ko puntuhin, attorney, no? Habang nangyayari yon, habang nangyari yung bigayan di umano, 'di ba? May date naman 'yan eh, 'di ba? Based on the testimony, let's say, of the DPWH whistleblower. Hindi, ito, binigay ko yan ng ganitong panahon. Pero at around that time, kitang-kita rin yung closeness nila at may establish yun using many different pieces of evidence. How would that help establish the connection or the guilt of the principal, not just the fictional Ronald, the Bagman? Well, it establishes yung fact ng trust relationship, diba? Between yung taong ito na directly ka-deal, halimbawa, ng mga contractor, ng mga DPWH officials, at yung principal. Yun yung punto doon. Ngayon, whether enough na yun para sa mahirap sabihin. Ako tingin ko, kailangang ipakita na kumilos siya para sa taong ito at least in one instance. Alam mo ba yun? Okay. Inisip ko kasi, attorney, parang sa closeness nyo, halos araw-araw kayo magkasama, inuman kayo ng inuman, halos magjowa na kayo. Okay. Nagsiselos na yung mga girlfriend nyo, asawa nyo. Okay. Example lang Close na naisip close kayo, ko lang. bale. Super close kayo. Wala man akong pinupunto rito. Parang ang labo naman na hindi mo alam yung galaw nito. Yung ganong kalaking kilos. Hindi mo man lang natutunugan at ginagamit yung pangalan mo. Ako, definitely isang very persuasive, sabihin natin. Ako tingin ko hindi pa siya definitive eh. Kasi kung ako yan, maghahanap pa rin ako ng at least specific, kung hindi man specific instance, parang ebidensya na nagpapakita na itong taong ito kumilos sa ganitong larangan para sa akin. Alam mo ba yon? Kasi pwede ko naman maging kainuman, ka-close, etc. Pero hinihiwalay ko yung relationship namin doon sa, di ba? Iba ko, mga DPWH, yung mga medyo mas under the table ko na mga usapin. Pero kung may papakita mo na yung relationship actually extended sa mga ganong klaseng bagay, hindi necessarily sa isang specific flood control project o pero meron siyang ibang mga involvement sa mga ibang mga medyo under the table na usapan,
mas matibay yon na indikasyon na yung level ng tiwala at yung klase ng relationship nyo ay talagang ginagamit ko itong taong ito sa mga ganyan. So in all likelihood, pag kumilos yan para sa DPWH, para sa akin yan. Hindi lang yan hindi lang yan si Ronald the Bagman acting on his own. Kumikilos na yan para sa akin, di ba?